Hindi pa perfect yung funnel, but we're doing our best. And just so you know, while we are trying to work as quick as we can, we need time to process every single thing para lang matulungan lahat. And if at any point, naramdaman ko, nakita ko that you are disrespecting my team, you will never get respect from me. I have very clear instruction, kapag nagpakita ng attitude ang mentee, ipasa nyo kagad sa akin. Now, just for context, 20 pages to, and this is how much we need to work with every single day. Ganong kadaming transactions ang chine-check ng bookkeeper natin para ma-validate lahat ng payment. Para lang sa kaalaman ng lahat, yes, marami pa rin po ang namimeke. We have encountered so many kinds of people na, una, very common. Mag-fill out ng form, maglalagay ng maling reference number. Mag-fill out ng form, 3 sila, isang reference number. Ang daming nandaraya. Naiintindihan ko naman. Kaya lang, alam mo yun, kung ito palang phase na to ng transition mo sa freelancing, tanga, tamad, or to a point na nandaraya ka na. Quite frankly, hindi magiging sustainable yung business mo. Ako na nagsasabi sa'yo. So, story time tayo about, and this is not the first time na na-experience namin to ha. If you check the link for each of the enrollment, very clear kami dyan, give us 2 to 3 business days. Business days. Pag sinabing business days, guys, kunwari, nag-enroll kayo nung Thursday ng 8 p.m. Ibig sabihin ng first business day nun ay Friday, and then Monday, and then Tuesday, which is today. Ang linaw din dyan, kapag hindi ninyo makita or may kailangan kayong tulong dun sa enrollment nyo, after 2 to 3 business days, hindi pa kayo nakaka-receive ng onboarding, mag-email kayo. Meron pa rin namang mga nagme-message sa Facebook. And minsan nare-replyan namin, habol namin. Pero sa sobrang daming guys nang nagme-message sa akin, hindi naman namin kayang replyan lahat agad-agad. 3 kaming tao halos na nagbabantay dyan, almost 24/7, and hindi talaga kinakaya. Because hindi naman kami AI. Mapapansin nyo yung mga reply namin sa Facebook page namin, tao ang nagre-reply, hindi bot, hindi chat. Now, dun tayo sa story time. Nag-enroll ng Thursday, 8 p.m. to be exact. That's June 27. June 30th, nakapag-send kami ng email. Please take note, linggo yun. Pero sa kagustuhan namin na makahabol lahat ng gustong humabol, nag-send kami ng email. Pero syempre, obviously, dahil off naman si accounts, pagka-send niya ng email, nag-offline na siya. Para lang sa kalaman ng lahat, bookkeeper natin is off ng Sunday and Monday. Nagpasok lang siya para makapag-send ng email and hindi na niya nabalikan. So ngayon, pagpasok, nakita niya ngayon yung message nitong, init ang ulo ko kasi napaka-disrespectful kasi. Isipin ninyo, ang sabi pa naman dito, GCash lang yan, may confirmation yan ng same day. Girl, akala mo ba ikaw lang ang ina-assist namin? Like seriously, okay lang sana yung okay lang yung mga, alam mo yun, nakaka-receive kami ng inquiries na, follow up lang po ako, automatic ina-assist namin yan. Lalo na yung nagsend ng email. But this person, nakakadismaya. Ako na nagsasabi, wag ka munang pumasok sa freelancing. Let me tell you why. Number 1, maling email nilagay niya sa form. So, nung sinend yung email nung Sunday about the onboarding, hindi nag-send sa email niya. Next, nag-follow up siya today. Ganun na yung napaka-rude na ng message. Na same day lang yan, seryoso ba? Bakit hindi daw siya minessage? Seryoso ka ba? Entitled. Guys, kung ang ina-expect ninyo na sa inyo lang ang love and attention ng mga tao, napakaraming beses kayo madidisappoint sa buhay. At sa Facebook siya nagme-message. So, nireplyan ko talaga siya. Hindi ko gusto yung tono mo. Una sa lahat, hindi ka man lang mag-take accountability na mali yung binigay mo sa aming email. Pangalawa, hindi ka pa nag-email sa support, message ka lang ng message sa Instagram ko. Sabi ko talaga, alam mo, you're not even taking accountability about the fact na kaya hindi mo na-receive yung email na sinend namin sa iyo within the timeline na binigay namin sa inyo sa form is because mali yung binigay mong email. Walang ganon, girl. Alam mo, sinabi ko talaga sa kanya, hindi welcome yung ganitong energy sa team ko. So I'm just grateful na dito pa lang, as early as now pa lang, nakita na natin na ganito yung taong to. Kasi Diyos ko, imagine na lang kung client na nagkamali siya ng sinubmit na report sa client at pagkatapos sisisihin niya yung client for not reaching out to her. Ano ka? Kung kayo guys yung mga ganitong feeling entitled na masyadong hindi man lang nagde-take accountability ng pagkakamali nila, oh my God.